namin ang katotohanan mo at inyo po kaming patatawarin, O Diyos, sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At tutulungan mo rin po ang inyong anak sa pagbabahagi ng inyong salita. Ito po ay aming dalangin na may pagpapasalamat at tinihingi po ang lahat sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Tayo po ay magsiupo. Well, ngayon pong umaga, sa atin pong nalalaman, ngayon po ang sinasabing season of Christmas, no? Pasko. Ito po yung pinakamahalagang buwan sa napakarami sa atin sapagkat sinasabi po na ngayon ay Pasko. Kayo ba'y nakatanggap na ng papasko? Ngayon? Wala pa? Wala pa? Meron bang magbibigay sa inyo? Okay, sana meron. Ako nakatanggap na. No? Ano ba yung natanggap ko? Hindi pa nga Pasko yung ako binibigyan na eh. No? Salamat po do sa mga nagbibigay. No? Well, yan po ang ating panahon ngayon. At ito pong ating binasa, mga minamahal, kung inyo pong uuriin, kung inyo pong uunawain ang origin ng Christmas, ay dito po nagmula sa talatang ating binasa. Inyo po bang alaman yon? Tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Sabi po ng John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. The only Son of the Father. The only begotten, yun po pinakamamahal ay Kanyang ibinigay sa atin. Kaya po isang araw ay nagkatawang tao, ang anak ng Diyos, ang Panginoong Jesus, at ibinigay sa tao, sa ating mga tao, na yan po ang dahilan ng atin pong pagdiriwang ngayong panahong ito ng tinatawag na Pasko. Well, ngayong pong umaga, ay tatalakay po tayo ng isang pag-aaral para po ma-appreciate nating mabuti at maunawaan po natin ang tunay na kahulugan ng Pasko. Okay. Ngayon, ang paksa po natin ay ang dakilang pangangailangan ng tao sa kaligtasan ng Diyos. Yan po yung paksa natin. Ang dakilang pangangailangan ng tao sa kaligtasan ng Diyos. O kaya, ang dakilang pangangailangan ng tao sa pa-Christmas ng Diyos. Yan po yung paksa natin. At hindi po tayo lalayo sa paksang ayan. So, ngayon nga pong umaga, tayo po'y mag-aaral sa paksang ito. Pag-aaralan po natin ito upang maalaman po natin ang tunay na kahulugan ng Pasko. Maalaman natin ang tunay na kahulugan ng Pasko at maranasan po natin ang tunay na kahulugan nito. Dalawa po, malaman po natin ang tunay na kahulugan ng Pasko at maranasan po natin ito sa ating buhay. Alam po nyo, napakarami pong nagdiriwang ng Pasko pero hindi po nila lubos na naiintindihan. Yan po yung ating pag-aaralan. Ngayon, paano po ito ipinakilala sa ating binasang talata? Binasa na po natin ang bahagi ng istorya from 1 to verse number 17 ang atin pong text ngayon. Doon po'y mapapansin natin na nung si Nicodemo po, doon sa verse 1, mayroong isang lalaki sa mga Fariseo. Ang Fariseo po ay isang grupo ng relihiyon sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Napaka careful sa kanilang religion. They follow the Ten Commandments strictly. Yan po ay ang mga Fariseo. At ito pong si Nicodemo ay leader po nito. At ang sabi po ng verse 2, ito'y lumapit sa Panginoon ng gabi, sapagkat ang Panginoon ay nagpapakita ng mga milagro. Ang sabi niya, walang makagagawa, Rabi, ng iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. Pero inyong pansinin, ang sagot ng Panginoon sa verse number 3. Ano ang sabi ng Panginoon?
Hindi siya sinagot ng direktado sa kanyang sinabi. Ang sagot ng Panginoon, sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo. Sino may sabi? Sino may sabi? Mahalaga pong maintindihan natin sapagkat ang mga tao po ngayon ay masyadong allergic doon sa salitang born again. No? Allergic po yung tao Pag nakarinig na salitang born again, yan ika ang mga born again. Pero inyo pong pansinin kung sino may sabi. Sino may sabi? Si Jesus. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, Nicodemo, sa atin ding lahat. No? Maliban na ang tao'y ipanganak na muli, except a man be born again. Sabi ni Jesus, ay hindi makakakita ng kaharian ng Diyos. Inulit po yan sa verse number 5. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli. And then sa verse number 7, huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. Sino may sabi? Sino? Hindi po si pastor, si Jesus. Huwag kayong ma-allergic doon sa salitang born again. Turo ho yan ng ating Panginoon. So mapapansin po natin na immediately ay ipinahayag ng Panginoon kay Nicodemo ang bagay na ito at kanyang idiniin. Except, maliban na. Pagdidiin po yun. Maliban. Yan po ang pagpapahayag ng ating pong Panginoong Diyos. At masasabi ko po sa inyo, mga minamahal, na ito po'y napakahalaga sa atin. Ang sabi po, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos at hindi siya makapapasok sa kaharian ng langit. Sa verse number 5. Hindi siya makapapasok sa kaharian ng langit. Ay saan ka lang kung hindi ka maipapanganak na muli, kung hindi ka papasok sa langit, saan ka? No? Okay, kaya po atin itong ipinapaliwanag. Ngayon po, ang layunin po ng Panginoong Hesukristo sa pagpunta niya rito sa sanglibutan ay upang tulungan po tayong mga tao na maranasan ang sinasabing bagong kapanganakan. Ito po yung layunin ng ating Panginoon na siyang kahulugan ng Pasko. Mga minamahal, maranasan ang layunin ng Panginoon sa kanyang pagkakatawang tao ay maunawaan po natin ang pangangailangan ng bagong kapanganakan na siyang kahulugan ng Pasko. Alam po ninyo, pag hindi kayo nakaranas ng bagong kapanganakan, wala pa kayong tunay na Pasko. Alam lang nyo, nabili lang kayo, nakikipagsiksikan kayo sa SM ng mga ipinagbibili na kung ano-ano. No? Hanggang doon lang ang inyong alaman. But the intention of Jesus Christ, hanggat hindi mo nalalaman, hanggat hindi mo nararanasan ang kapanganakan, muli, wala ka pang Pasko. Ay ilang taon ka na ngayon? Huwag mo na sasabihin, pero hanggat hindi mo nararanasan ang bagong kapanganakan, wala ka pang tunay na papasko. Okay? Except a man be born again. Now, sa talata pong 13 hanggang 17, ay ipiniliwanag po ng Panginoong Hesus kay Nicodemo kung ano ang bagay na ito at paano ito mangyayari. From 13 to verse 17. Paano ba ako ipapanganak na muli? Sabi ni Nicodemo, paano ba? Ako ba ipapasok uli sa tiyan ng nanay ko at ako'y iaanak uli niya?
Abay, papatayin niya ang kanyang nanay. Sa laki niya ngayon. Ay, siguro ang tiyan ng kanyang nanay. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi mo naiintindihan ang sinasabi mo. Leader ka pa naman ng mga Fariseo. Hindi mo naiintindihan. Alam po ninyo, marami pong mga tao rin ang hindi po nakakaintindi. Sana po maintindihan po natin. Ngayon, paano po ipapanganak na muli? Upang maranasan po natin ang Pasko. Ito po, gagawin ko lang pong maikli ang paliwanag para po matalakay natin ang ibang bagay. Una po, sa talatang 13, Juan Kapitulo 3, tingnan na po ninyo, nagpapaliwanag na po ang ating Panginoon kay Nicodemo, siyang Diyos na nagkatawang tao. Ang sabi po niya, walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatuwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Sino yon? Sino yon? Ang ating Panginoong Jesus. Siya pala ay tagalangit, no? Na bumaba sa lupa, na umakyat uli sa langit. Nung magkatawang tao siya, nandoon yung tinatawag natin Pasko. And then, at kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, nung Old Testament time po ito, ay gayon kinakailangang itaas ang anak ng tao. Verse 15, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya, ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Diya sa sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sino yon? Si Jesus. Upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Verse 17, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamagitan niya. Una, paano po ba ipapanganak na muli? First point po natin, dalawa lang po ito. Ito po ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Yan po yung sinasabi na talata, the begotten of the Father who came down from heaven. Ito po ay sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesus. Okay? Yan po ang malinaw na sinasabi. At doon po sa John 1:12, dyan din po sa aklat na yan, 1:12, inyong mapapansin. John 1:12, datapwat ang lahat ng sa kanya kay Jesus ay nagsisampalataya o tumanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So, you want to be born again? Ang sabi po ng John 1:12, it is by faith in the Lord Jesus Christ. So, una po, para ka ma-born again, ito ay sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Hindi po relihiyon, we are not preaching here religion. Hindi po kami nagtatalakay dito ng relihiyon. We are preaching Jesus Christ. Yan yung ating ipinapangaral ngayon. Yan po yung sabi ng talata. Tama po ba? 13 to 17, si Jesus Christ ang binabanggit. Amen? Amen. And then, ang pangalawa pong puntos na binabanggit ko po rito ay hindi po lamang nandoon makita natin ang Panginoong Jesus na siya po yung kaparaanan. Pangalawa, it is by putting our faith in Jesus Christ. Ito po ay sa pamagitan ng ating paglalagak ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus upang tanggapin po natin ang kaligtasan ng ating Panginoong Diyos, yung tinatawag na buhay na walang hanggan. Therefore, ang new birth na sinasabi nating tunay na pa-Christmas ng ating Panginoong Jesus ay makilala mo ang Panginoong Jesus na siya ang bugtong ng Ama, sinugo dito sa lupa, at siya ay iyong sampalatayanan at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yun po yung sabi ng verse 16, whosoever believeth in Him should not perish, but have, ano sabi? Everlasting life. Saan yun dito? Hindi. Doon po yung sa langit.
Therefore, ang tunay na papasko ng Diyos ay hindi lamang po malaman nating si Kristo Jesus ay ipinanganak dito sa lupa,